Nagpaplano ka ba mag-travel? Lalo ngayong paparating na Holy Week? Pwes, pag-usapan natin yan at tapusin mo yung video na to. Let's go! At kung bago ka rito, ako nga pala si Ryan, isang entrepreneur at isang solo traveler na pinaglalaban ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Tara, simulan na natin. So, kwento ko muna yung mga naging experience ko sa mga gala ko before. So, way back 2017-2018, usually ginagawa ko niyan, sumasali ako sa mga DIY tour or kasama ko yung friends ko. So yun yung medyo hindi pa ako sanay sa pag-solo travel. So usually sinasakyan namin doon is van. So usually siksikan yun. Problema madalas ko noon is sobrang sikip. Alam mo yun, di ka makagalaw na maayos. Tapos minsan pa pag ihing-ihi ka na, nahihiya kang magsabi sa driver. Kasi usually talaga may stopover eh. So yun, ginagawa ko noon, nag-aantay talaga ako kasi nahihiya ako sa mga ibang kasama ko. Parang yun nga, hindi ka komportable. Kasi may mga lates pa, so kailangan mo mag-antay. Sobrang tagal. So ganun, may mga instances na ganun. Doon ako parang hindi ako naging okay doon. Kaya parang nung natry ko na gumala kami dito sa Palawan din. So sa bandang Port Barton naman yun. Ang ginawa namin is nag-rent kami ng motor. Nung nag-rent kami ng motor, sabi ko, ang ang ganda pala nito pag ganitong nagta-travel kasi mas nakikita mo lahat eh. Alam mo yun, mas ma-appreciate mo yung mga makikita mo. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo ang 7 advantages pag ikaw ay nagmo-motor, pag gumagala. So at ang unang-una nga dyan ay mas tipid. Mas tipid siya kasi magre-rent ka ng motor, usually nagre-range siya ng mga 400 to 700. So depende yun sa motor na gagamitin mo. Pero para sa akin, hindi big deal na gumamit ako ng motor na mabilis o maganda. Basta sa akin, komportable ako. Ayun lang. So, usually ginagamit ko yung Honda Click eh. Sobrang komportable na ako doon. Nakapaglagay na ako ng gamit sa harap. Ayun lang. Saktong lang. Yung takbo niya, hindi naman din ganun hindi naman din ganun kabagal, kabilis. Hindi rin naman ako mabilis magpatakbo. Usually, takbo ko nasa 50 to 60 lang. So, kasi mas gusto natin ma-appreciate yung view. Kumbaga. Pangalawa, iwas traffic. Usually, pag nasa mga bayan-bayan ka, sobrang traffic noon, di ba? Lalo pag weekends. So, kumpara mo sa pag nagsasakyan kayo, lalo ngayong Holy Week, napaka-traffic. Sobrang hirap sa daan. So, unlike sa motor na, para sa akin, mas save yung time na magmomotor ka kasi kung san-san ka lang, makakaiwas ka sa traffic. Pero syempre, dapat mag-ingat pa din. Basta sa pagmomotor, dapat safe pa din palagi. Pangatlo is, makakatulong ka sa mga lokal na nagpaparenta ng mga motor nila. Kasi yun yung way na kumikita sila. Tulad nito, ako, pumunta ako dito ng Palawan. Pagdating ko sa Puerto Princesa, nagrent ako ng motor papuntang El Nido. Tapos balik ulit sa Puerto Princesa. So, pang-apat, pwede kang mag-stop anytime. So ganun din naman sa sasakyan, pero mas less hassle pag motor. So pwede mo enjoy yung view, ganun, and then alam mo yun, hindi ka pressured sa time. Lalo, yun, kung ikaw lang, or kung may angkas ka ba, pwede ka mag-stop. Kung gusto ko i-enjoy yung view, kung gusto kong i-enjoy kung ano yung mga nakikita ko. For example, gusto kong mag-CR, kung gusto kong, alam mo yun. Yung panglima, mas kita mo lahat. Mas kita mo lahat yung view. So, unlike kasi sa sasakyan, parang nasa isang box ka, na tumatakbo, tapos, yun, kung ano lang yung nakikita nyo, parang nasa TV lang. Unlike sa motor, parang halos kita mo lahat. So, mas ma-appreciate mo yung makikita mo. Tapos, mas mararamdaman mo yung simoy ng hangin. Para sa akin, yun yung, kaya sobrang na-addict ako sa pagmomotor. Mas na-enjoy ko siya, mas ramdam ko yung, alam mo yun, simoy ng hangin. Hindi ko kasi nalalanghap yung fresh na hangin sa syudad. Kaya sobrang ina-appreciate ko yun. Kaya ayun. Pang-anim, pwede kang pumasok kahit saan. Tulad ako, mahilig ako. Usually, nagtatanong ako saan banda may ilog, saan banda pwede maligo. Alam mo yun, yung mga tagong lugar, yun yung usually pinupuntahan ko. Sumasaglit ako sa ilog, liligo ako like mga 20 to 30 minutes. Ayun lang, para lalo sa mahaba-haba yung biyahe. Kasi minsan yung lakad ko, ayoko nag-i-stay sa isang lugar lang eh. Gusto kong ikutin yung lugar para mas ma-explore ko siya. At lastly,
ang dami kong realization pag nagmomotor ako. Lalo ako lang mag-isa. Alam mo yun, ang dami kong maiisip. Gusto ko ngang nakafocus pa rin naman sa pagda-drive, pero alam mo yun, parang may biglang mga pumapasok na thoughts, bigla may madaming mga realization, okay, ganito pala, ganyan. Ewan ko kung ako lang pero basta ayun, yun yung mga naging experience ko lang sa mga ilang years na na nagmo-motor while nagta-travel. Eto, syempre, kung may advantages, may mga disadvantages din. Like yung safety, init at ulan at iba pa. Actually madami pa. Yung mga bagay na yun pwede namang depende naman kung paano mo siya i-accept or tanggapin or paano yung reaction mo to that situation. So, ako mas pipiliin ko pa din yun kasi mas dito ako mas masaya. Mas dito ko na-appreciate yung mga travel ko. Basta make sure lang pag gumagala tayo, mga basura natin, mga kalat natin, yung mga bulaklak, yung mga puno, dapat natin respetuhin at kung ano-ano pang pwede nating ingatan lalo pagdating sa kalikasan. Kasi naniniwala ako na kung wala yung kalikasan ay wala din tayo. Kasi yung kalaban natin dito is yung irresponsible actions natin na nakakasira sa ating kalikasan. Please samahan nyo ako sa advocacy na to para maiwasan natin yung pagkasira ng ating kalikasan. Para masuportahan nyo ako sa mga plano ko soon magkakaroon tayo ng cleanup drives, tree planting, and at the same time pagkatapos ng mga activity na yun, pwede tayo mag-camping or gumala-gala. So, yun, itatry ko yung best ko para mangyari yun. Kasi seryoso ako sa ginagawa ko. Ayun lang. So, muli, eto si Ryan ng Kalikasan. At huwag kalimutan na, always keep on growing.